Hello mga ka-traders, ako nga pala si Jay at isa ako forex trader na kagaya mo. So, gusto mo ba pumasok sa trading pero hindi mo alam kung paano magsisimulan? Dito sa video na to, ituturo ko sa iyo yung basic pagdating sa pag-analysis. Okay? Hindi ko na babanggitin kung paano nagsimula yung forex o paano to gumagana dahil sure naman ako na nag-research ka na about sa forex trading. So, alam mo na rin na ito ay kalakaran na pakikipagpalitan. For example, US dollar to peso. Yun yung ganun. Kung bumili ako sa dollar ng mababa ang dollar, tapos nung tumaas, binenta ko, tumubo ko. Ganun lang siya kadali. So, alam ko naman na nag-research ka na dyan. So, dito na tayo muna. Dito na natin sisimulan. Okay? Dito natin sisimulan sa basic analysis. So, ano nga ba yung mga basic analysis tulad ng support and resistance? Yung mga ganun. Tapos, syempre, unang-una na dyan yung pagsusukat natin ng pips. So, huwag kayong mag-alala kasi dito sa video na to, padadaliin natin. Okay? Yung pinakamadali talagang intindihin. Yung pinakamadali talagang intindihin. So dito, kahit siguro sino talagang magigets ka agad dahil sobrang basic lang para malaman mo yung magsukat ng pips, okay? At mag-calculate ng lot size. So kung ready ka na, let's go! Okay, andito tayo ngayon sa trading view. So, unahin na natin kung paano magsukat ng pips. Panandalian ko muna pong puputulin ng inyong pag-aaral. Pasensya na po. Gusto ko lang naman sabihin sa inyo na meron akong Telegram na nagbibigay ako dyan ng signal kung magbabay ka na ba o magsisell ka. At nandyan din po nilalagay ko yung aking personal contact kung gusto nyo magtanong tungkol sa market, kung gusto nyo magtanong tungkol sa pag-aaral nyo sa trading. So, pwede po nyo ako dyan makontak. So, ilalagay ko na lang po yung link sa comment o sa description below. Click nyo na lang po yan. At kung hindi nyo naman po alam kung paano pa gumamit ng Telegram, mag-download ka lang po ng Telegram sa Play Store man yan o App Store. Okay, tapos sign in ka lang dyan. Alam po, contact number lang naman yung kailangan dyan. Tapos, i-search mo lang Pinoy Forex Traders. Okay po? Kung napili mo si gold o yung XAUUSD, okay, gold, ito yung formula para makuha mo yung tamang sukat ng narating ni market. Okay? Paano magsukat ng pips? Ang formula, 1 is equivalent to 10. 1 is equivalent to 10. So, example, ang price natin ay 36.61 at ang narating ni market ay 36.63. Okay? 36.63. So, i-minus mo lang dyan, ang lalabas dyan ay 2. Okay? I-minus mo lang yan at ilalabas dyan ay 2. So, dito, lalagyan lang natin yan ng minus. Yan. So, ang lalabas dyan ay 2. Dahil nga, ang formula natin in 1 is equivalent to 10. So, ang 2 ay magiging 20. Okay? Sa pang sample, 36.61 tapos minus ang narating niya ay 36.62. 36.62. So, lalagyan ko na to ng minus para mabilis lang. Lalagyan ko na ng minus. So, ang lalabas dyan ay 1. Okay? Kahit magbalentong yan, kahit mauna yung 36.62, kahit 36.62, basta minus mo lang. Yun ang lalabas dyan. 1. Okay? Dahil 1 ang lumabas, dahil ang formula natin is 1 is equivalent to 10, so ito ay magiging 10. Okay? Ngayon, ito ngayon yung mga pips na tinatawag. Okay? So dito, nakarating siya ng 20 pips. Dito, nakarating siya ng 10 pips. Okay? So bakit nga ba mahalaga na malaman natin kung paano magsukat ng pips? So napakahalaga kasi nito. So paano ka makakapag-risk management o money management kung hindi mo alam magsukat ng pips? Teka lang, may kadugtong pa kasi yan. So ang kapatid ni pips ay yung tinatawag natin na pagka-calculate ng lot size. Kasi kung alam mo na magsukat ng pips, siguradong malalaman mo na rin kung paano mag-calculate ng lot size. So, magkapatid kasi yan na kailangan nating malaman para makapag-risk management at saka money management. Money management tayo. Ang money management at risk management,
isa sa pinakamagandang formula para makabuo ka ng magandang winning strategy. Okay? So, ito rin yung sikreto o pinaka-sikreto para maging profitable trader ka. Okay? So, ganun lang kadali. 1 is equivalent to 10. So, sample natin sa literal na price. So, nandito tayo ngayon sa 1 hour. Okay. So, gusto ko itong sukatin, itong dulon to. Mula rito hanggang dito sa narating niyang price. So, dito, may umabot siya sa simula siya sa 3,644. So, dito, tatanggalin ko na yung butala, yung dulo. Kasi halos hindi naman na makompute yan kasi. Okay? Tapos, ang narating niya ay, for example, ito, yung 3684. So, dito naman, narating niya ay 3684. O 85. Okay. So, ito ay umabot sa ilang pips. So, i-minus mo lang yan. So, yung 36, 85 minus 36, 44. So, ang lalabas dyan ay 41. Tama ba? Gamit tayo ng calculator. Para sure. Okay? 3685 minus 3644. Tama po, 41. So, lumabas dyan ay 41. So, dahil ang formula natin is 1 is to 10, so yung 41 times natin yan sa 10. Ang lalabas ay 410 pips. 410 pips. So, umabot siya ng 410 pips yung inangat ng market. Yun. So, ang bilis, di ba? Ganun lang yun kadali. Ganun din ang gagawin nyo kapag pababa naman. Ganun din. Nagsimula siya sa 30 o ganyan. Tapos, dito siya nakarating. Yun. Ganun lang po magsukat ng pips. Ganun lang siya kadali. At kung nahihirapan ka pa, meron pa akong isang tuturo sa'yo na pinakamadali. Para para matutunan mo pang lalo yung magsusukat ng pips. So, pwesto lang ako. Yeah. So, gamit ka lang ng ng MT5. Okay? Piliin mo si gold. Okay? Ito sa sa mga phone. Okay? Pili ka lang ng gold, piliin mo lang si gold. Okay? Tapos makikita mo yung arrow na yan o yung crosser na yan. Okay? Simulan mong itutok sa pinakababa kung saan umakyat saan sa nagsimulang umakyat si gold. Tutok mo lang yan. Tapos, stretch mo lang yan papunta kung saan mo gusto. Hindi, joke. Kung hanggang saan niya narating yung market. Yan. So, may lalabas dyan yung points. Okay, nakita mo yung points? Yan. Ngayon, yung points, tanggalin mo lang. Tanggalin mo lang yung isang digit lagi sa dulo. At makikita mo na kung yung pips na narating ni market. Okay? Ang bilis lang, di ba?